Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa toang mga balita. Dinhis atong tulumanon Bantay Balita. Ramsalang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Ining adlaw nga Biyernes. Ayay. Pizza City na Rosbulans Agosto. Sa gihapon kita sa Bantay Radio nang hinaot nga ang tanan nga nagpaminaw nagtan-aw nining atong programa. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo atong ihatod diha kaninyo mga labing uhayng balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uhayng kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog ng Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog nga produktong Inzumo. Atong Sibya inyuhang mabati,
pinagi sa partner station nato nga nakahook up karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio, DYAJ. Mabati sabta tibuok kalibutan ug makita. Pinagi sa internet naka-live ta sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headline sa ato mga balita dinhi sa ato. Manilad Foodland flyover giablihan na usab alang sa mga motorsiklo. Kung mani makadawat og nakalain-lain nga feedback ang bantal. Lula natagak sa septic tanks Minglanilla patay. Tunghaan sa Malaybalay City, Bukidnon nabulabog tungod sa shooting threat. Sa gawa sa nasod, Japan naghatag og 11.54 bilyones ka pesos nga loan alang sa pagpaligon sa healthcare sa Pilipinas. Unemployment rate ni saka og 4.9% niadtong nakalabayng buwan sa Hunyo. Sa sports, Lapu-Lapu Arnis di Abanico nakahakot og 50 ka medalyas World Championship. Sa showbiz, Mariel Rodriguez Padilla gikumpanya ang Protect Senador Ruben Padilla Movement. Kana ang ato ang mga uluhan sa atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa maong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, matrato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang pag-ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Local news.
Pintor gipusil patay dito sa Bulacau. Nakabsan gyud sa iyang kinabuhi ang usa ka pintor. Human kinigingong gipusil sa wa pa mailhing mga tao. Pasado alas 8 kaghapon sa gabi dito sa may sitio Saryo, Barangay Bulacau ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima na ilhan nga si Jason Cordero, 34 anyos, minyo og mulupyo sa Mindanilya, apan lumad nga taga diha sa naasoy nga dapit. Si Jenny Lee, ang inahan sa biktima, miingon nga igo na lang sila nga gipahibaw nga gipusil ang iyang anak. Matud pa, nagigukod ang iyang anak og gipusil ug naigo kini sa buko-buko. Hinungdan nga natumba og matud pa gitiwasan pa kini pagpusil sa iyang agtang. Nagtuo ang inahan nga kauban ra sa bisyo sa iyang anak ang responsable sa maong pagpamusil. Ang kapulisan sa Naiwan Police Station padayon pag nihimog investigasyon may labot sa maong krimen. Bantay Balita. Alas City G sa Kabuntagon, dawat tag-report gikan sa toang kauban sa gawas. Ang Banilad Foodland Flyover giablihan na usab alang sa mga motorsiklo. Detalye sa mong report ipadangat pinagi sa toang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay, Radyo Giablian, pag-usab sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang Foodland Flyover para sa mga motorsiklo nga mobiyahe alang sa northbound o southbound nga direksyon. O kini epektibo dayon alas 8 kahapon sa buntag, Huwebes, Agosto 6 ning tuiga. Ang advice huli gipagawas sa kaadlaw human sa hingpit nga pagpatuman sa Oplan Bantal. Subay na usab sa mga nadawat nga feedback sa mga motorista. Kaya na naman mga kabantay radyo nga gilusan sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Natunyaging adlaw lamang, Martes, Agosto 5, ang himpit nga pagpatuman sa Motorcycle Lane Policy o ang Bantal Motorcycle Lane Policy. Human sa 5 kaadlaw nga information campaign niini. Gani, gipahibalo pa sa CCTO Head Raquel Arce nga multahan og tag sa kalibo ang unang kalapasan sa mga motorista nga masakpang mula pa sa maong lagda. Diin giklaro usab ni RC nga ang maong motorcycle lane dili exclusive ra alang sa matag motorista. Gumikan kay matud pa niya, aduna gyapon mga 4-wheel nga tugutang makasulod sa motorcycle lane kung hinay ang gikusgon sa pagpadagan niini. Sa kasamtangan, adunay daghang mga feedback ang mga motorista kabahin sa maong lagda. Sa gadaganon, sa gipatuman din adunay daghang positibo ug mga negatibo. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imong report. Dawat taglaing report gikan sa toang kauban. Di ay lula na hug sa septic tank dito sa lungsod sa Mindanilya, patay. Detalye sa maong balita ipadangat pinaging Kabantay Fel Ascendiente. Kini ang Bantay Radio News Report. Patay dagada kaplagad aga usa ka 77 anyos ga lula kagahapon sa buntag dito sa may Phase 1 Barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla, Cebu sa usa ka septic tank nga namahimutang diya sa iskutad ga lugar. Si Police Lieutenant Colonel Attorney Maria Teresa Makatangay mi tug-an nga aga biktima ga si Glinda Pitaliana Angel 77 anyos kinsa na missing niadto ga adlaw ga Lunes na nang alas 3 sa kadlawon nga nigawas sa Ilaga Panimay. Hinungdan nga kini gipangita sa Ilaga Kabanay. Aga pagkabaho sa maog ga dapit mao'y nagsilbing nagtugan nga nakita ang maog ga biktima diya sa septic tank. Hinungdan nga sila dali ga mi responde aga kapulisan. Nanawag kini makasakop sa suko aron na matino o masuta. Hinungd matod ni Makatangay nga ang mga CCTV footage ila pa karon gagikuha aron matino kung wa ba kini patya o gihog ang mao nga biktima diya sa isgutan nga lugar. Sa nasayran nga ang biktima nga si Angel aduna kini sakit nga Alzheimer o giingong dugay na gihambin sa mao nga biktima. Hinod matod ni Makatangay nga nagpanayod ang ilang investigasyon aron matino ang kamatayon sa usa ka lola. Alang sa Bantay Balita ngayon sa El Nuevo Bantay Radio,
He's a Phil Ascendente. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Phil Ascendiente sa imuhang report. Naghatod sa tuwang oras alas 7:14 sa kabuntagon. Napiyog tas mga balita sa lain nga mga probinsya. Duhay patay usay angol sa landslide nga nahitabo dito sa Benguet. Duha ka tawo ang nakabsan sa kinabuhi samtang usa ang naangol. Human natabunan sa landslide ang usa ka kan-anan dito sa may barangay Silan, La Trinidad, Benguet kaghapon sa buntag. Base sa interviews tag-iya sa maong kan-anan, ang duha ka lalaki nga biktima anaa sa likod sa istruktura sa dihang kalit lang miigo ang landslide. Ang usa ka tawo nga naa sa sulod sa kan-anan mao'y naangol ug gidaladayon sa ospital aron matambalan. Giingon ang grabing pag-uwan nga dala ni Bagyong Maymay mao'y usa sa hinungdan sa pagguho sa bahin sa bungtod. Sugod sa alas 10 sa buntag, ipahigayon na sa mga otoridad ang clearing operations bisan pa nga nagpadayon ang pag-agos sa baga nga lapok ug dagkong bato gikan sa nahugno nga bungtod. Bantay Balita. Kanselado gihapon ang pipila ka mga biyahe sa nagkadaiyang mga pantalan sa nasud. Matud pa sa Philippine Ports Authority kon PPA, lakip sa mga apektadong biyahe ang mga pantalan sa Mindoro, Bohol, Palawan ug Western Leyte, lakip na ang Biliran. Sa Mindoro, kanselado ang tanang fast crop sa Port of Calapan ug pipila ka mga biyahe sa Montenegro Shipping Lines ug Starlight Ferries. Gipahunong sab ang pagbiyahe sa mga barkos pipila ka ruta gikan sa mga pantalan sa San Jose, Lubang ug Puerto Galera. Wasab ni biyahe ang pipila ka mga barko gikan sa Hitafe, Hagna ug Ubay sa Bohol. Samtang sa Palawan, kanselado ang tanang biyahe sa Escapade Tours, uban pang mga sakyan ng pandagat sa Culion ug sa Coron. Sa Western Leyte ug Biliran, wasab ni biyahe ang MV Ocean Jet 88 nga adunay rutang Cebu, Maasin, Surigao. Matud pa sa PPA, tungod gihapon kini sa epekto sa daotang panahon nga gumikan sa Bagyong Maymay ug sa habagat. Bantay Balita. Usa ka eskwelahan dito sa Malaybalay, Bukidnon, nabulabog gumikan sa laing shooting threat. Nabulabog ang mga estudyante magtutudlo ug uban pang mga kawani sa tunghaan human sa nahitabong shooting threat sa Malaybalay City National Science High School nga nahimutang sa Barangay Aglayan kaghapon. Matud sa school principal nga si Pastor Abuhela, gipadala ang mensahe sa messenger sa usa ka grade 7 student nga nag-ingon muhimo og pagpamusil ang matud pa grupo sa mga tinun-an sa grade 7 hangtod grade 12. Tungod sa maong insidente, daling nangadto ang mga ginikanan sa maong eskwelahan ug gikuha ang ilahang mga anak. Wa ra gisuspenso ang ilang klase kagapong adlaw, human hibaw-an nga posibleng pagpanghulga ang ug himo-himo lang kini sa wa pa mailhing individual. Bantay Balita. Alas 7:18 sa kabuntagon, dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Kay mga gituhang smuggled nga mga sigarilyo na palgang gitaguan sud sa mga kahon ilawom sa buwad dito sa Dakbayan sa Dumaguete ni. Detalye sa mong report ipadangat pinaging kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat na kabantay. Ramsap to nga balita karon buntaga nakit-an ang gitaguan ilalom sa 200 ka kahon nga pinauga nga isda o bulad ang gituhuang smuggle nga sigarilyo nga mukabal sa kapin sa 15 milyones atol sa usa ka hinusang operasyon niadtong ang Miyerkules sa gabi Agosto 5, 2026 sa pantalan sa Dakbayan sa Dumaguete. Matud pa sa tigpamabal sa Negros Oriental Police Provincial Office nga siya Police Captain Ginard Apolinar, nakadawat sila og usa ka impormasyon nga adunay usa ka truck
truck nga nagdala og walay dokumentong sigarilyo padulong sa dakbayan sa Dumaguete. Nakuha gikan sa truck ang 68 ka mga mastercase sa Walter Premium nga sigarilyo ug 195 ka mga mastercase sa Basco Full Flavor nga sigarilyo nga adunay gibalabana nga kitibuk ang kantidad nga 15 milyones. Ibuteg usab ni Apolinar nga wala pa mailhi sa tulo ka mga suspect kung nga kinsa ang mudawat unta sa bulad ug gidudahang ismagol nga sigarilyo. Mao rin ato nagkapit nga balita karon buntag kabanterap sa di patupasanmatan ang lactopapi. Ang lactopapi may palit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action ano kadiri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imuhang report. At naglangkob sa to ang mga balitang lokal. Sunod ang mga balita sa kauluhan. Doon na sa version ang Senate, diduso sila og balaod nun aron himuong 5 ka tuig ang term sa mga barangay og SK officials. Detalye sa maong balita ug uban pang mga balita sa kauluhan sa tuang pagbalik ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Lactopafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita. Atong oras alas 7:23 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Senador Escudero ni duso og balaod nun aron himuong 5 na ka tuig ang term sa mga barangay ug SK officials.
Mipasaka si Senate President Francis Escudero og Senate Bill number 2387 na nagtumong nga pagpalugway sa terminus mga barangay ug sangguniang kabataan officials gikan sa 4 ka tuig ngadto sa 5 ka tuig. Ubos sa maong balaod nun, amindaron ang Republic Act number 12232 ug itakda ang sunod nga regular barangay ug sangguniang kabataan elections ipahigayon na sa unang Lunes sa 2028. Kung nahimong balaod ang musunod nga barangay ug SK election, ipahigayon matag 5 ka tuig human sa 2028. Hinuon balaod nun pa lamang kini ug wa pa mahimong tingpit nga balaod ug kinahanglan pang maaprubahan sa Senado ug House of Representatives ug kinahanglan pa usab ang pirma sa presidente aron hingpit kining mahimo nga balaod. Bantay Balita. Gitugyan na sa Malacañang sa Office of the Ombudsman ang pagdesisyon kung kinahanglan bang ipaubos sa preventive suspension. Si Health Secretary Anthony Puhalti may kalabutan sa reklamong gipasaka batok kaniya. Suma kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ana-ana sa jurisdiksyon sa Ombudsman. Ang maong kaso busa kini ang ombudsman na ang adunay katungod sa pagbuot kon ang preventive suspension ang aybang ipatuman samtang nagpadayon ang investigasyon. Sa kasamtangan, giimbestigahan si Puhalti tungod sa reklamong naglakip sa aligasyon na iyang giingong gipahunong ang procurement program para sa tuberculosis program. Dugang pa ni Castro, wa pay nadawat nga impormasyon ang Malacañang kung nakahisgot na ba si President Ferdinand Marcos Jr. ay tungod kang Secretary Puhalti bahin sa maong isyu. Bantay Balita. Gibag-o ni President Ferdinand Marcos Jr. ang patakaran sa pag-aprobar sa foreign travel sa mga opisyal sa lokal nga pagamhanan aron mapadali ang proseso sa ilahang mga aplikasyon. Ubos sa Administrative Order number 47, mamahimo nang magtudlo ang kalihim sa Department of Interior and Local Government kon DILG o mga representative nga mag-aprobar sa travel request sa mga opisyal sa local government units. Matod ni Executive Secretary Ralph Ricto, tumong niini nga mapadali ang pagproseso sa mga aplikasyon dungan sa pagdaghan sa travel request samtang magpabilin ang tukmang oversight sa mga lokal nga pangagamhanan. Ubos-usab sa Local Government Code, kinahanglan gihapon ang permiso sa Office of the President ang foreign travel sa mga opisyal sa LGU kung mubiyahe na mula pa sa 3 ka buwan kung mahitabo samtang adunay state of emergency o crisis o kung gamitan kini og pampublikong pondo. Ihulipan sa Administrative Order number 47 ang probisyon sa Administrative Order 267 nga gipagawas ni atong administrasyon ni kanhi Presidente Corazon Cuanco Aquino. Bantay Balita. Gituki sa gobyerno og sa mga private sector advisory council kon pisak ang mga lakang aron mapalapdan ang AI og digital skills sa mga Pilipino o makahatag og mas daghang oportunidad sa trabaho. Sa ikalimang meeting sa PISAC Education and Job Sector Group nga mga gipanguluhan ni President Ferdinand Marcos Jr., gituki ang Semiconductor ug Electronics Industry Roadmap ug uban pang mga programa aron maandam ang mga trabahante sa mga panginhanglan sa industriya. Patod pa sa Malacañang, tumong sa maong lakang nga mapalapdan ang oportunidad sa trabaho, mapalambo ang abilidad sa mga Pilipino ug mapalig-on ang kahanas sa nasod nga makadugang sa makabag-ong ekonomiya. Bantay Balita. Gipalig-on sa Senado ang usa ka resolusyon nga nanawagan sa Pasig Regional Trial Court nga bawion ang giisyong Temporary Restraining Order kon TRO sa 85 pesos nga dugang inadlaw nga sweldos matag trabahantes Metro Manila. Suportado ang o gipirmahan na sa 21 ka mga senador
ang giaprobahang Senate Resolution 577 nga gimugna ni Senate Majority Leader Mig Subiri. Giinsister sa resolusyon nga pasagdan sa korte nga mapatuman ang dugang sweldo nga gihimo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board alang sa 1.1 million nga minimum wage earners sa National Capital Region kon NCR. Bantay Balita. Alas 7:29 na sa kabuntagon, ni-insister ang House Prosecution Panel nga lig-on ug wa napukan ang testimonya ni Commission on Audit kun COA Auditor Roderick Wamil alang sa unang article of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. May kalabutan kini sa gingong sayop nga paggamit ni Duterte sa 612.5 milyones ka pesos nga kantidad sa confidential funds sa Office of the Vice President kon OVP o Department of Education kon DepEd. Matod ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga sa gihimong cross-examination, wa nagmalampuson ang depensa nga himuong bakak ang testimonya ni Wamil kalabot sa irregularidad Matod pa sa Prosecution Legal Spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa gihimong cross-examination, wa nagmalampuson ang depensa nga himuong bakak ang testimonya ni Wamil kalabot sa mga irregularidad sa paggamit og liquidation sa confidential funds sa Vice Presidente. Bantay Balita. Pipila ka mga driver sa jeep na kuwangan sa nag-ung-ung nga dugang fuel discount. Wa makontento ang mga tsuper sa pambansaherong jeep nga ipatuman nga 12 pesos nga fuel discount sa mga pampasaheroang jeep o UV Express. Halos tanang mga driver sa jeep ang aminado nga kuwang ang maong suporta o tabang. Dugang paniini nga naglisod ang kadaghanan sa mga jeepney driver sa tibuok hapong pamasahero tungod kay gawas sa traffic. Kakompetensya pa nila ang mga modern jeepneys. Bantay Balita. Giaprobahan sa Japan ang 187.92 dolyares. Katumbas kini sa 11.54 bilyones ka pesos nga loan aron suportahan ang mga reforma sa Universal Healthcare Programs Pilipinas. Suma pa sa Department of Foreign Affairs. Ang maong pondo gilauman nga makatabang sa pagpaligon sa healthcare, pagpalapad sa akses sa dekalidad nga serbisyo medikal, pagpadali sa implementasyon sa mga importanteng programa ubos sa Universal Healthcare. Matod sa DFA, ang loan kabahin sa padayon nga kooperasyon tali sa Pilipinas ug Japan aron mapalambo ang sektor sa panglawas ug masiguro nga mas daghang Pilipino ang makabenepisyo sa maayong medikal. Bantay Balita. Upat ka mga Malita Boys, gibawi ang ilang unang mga pamahayag. Gibakwi sa upat ka individual nga gitawag og Malita Boys ang ilang pasiunang pamahayag nga sila kuno ang naghatod sa mga malita nga puno sa kwarta didto kang House Speaker Martin Romualdez, President Ferdinand Marcos Jr. ug uban pang mga opisyal sa gobyerno. Sa ilang bag-ong pamahayag, gibawi nila ang ilang mga aligasyon. Wala hinumpa sa pagkakaroon gipadayag ang dugang detalye bahin sa hinungdan sa ilang pag-atra sa ilang naunang mga pamahayag. Bantay Balita.
Gihagit ni Vice Presidente Sara Duterte si Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. nga nganlan ang mga opisyal sa gobyerno nga ihang giingong pro-China o nagdapig sa posisyon sa China. Kini ang reaksyon ni Vice Presidente human ipahayag ni Teodoro nga ang mga opisyal nga wa motindog alang sa interes sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea ug nagpakita og simpatiya sa China, kinahanglan nga mubiya sa ilahang mga posisyon. Bantay Balita. Alas 7:34 na sa kabuntagon. Ito naglangkob sa to ang mga balitang national. Sa ato niyang pagbalik, mga balita sa gawa sa nasod. Dahil 29,000 ng apektados asphalt, human ni Alboruto ang Bulkang Fuego dito sa Guatemala. Kana uban pang mga detalles, mga balita sa gawa sa nasod. Sa to ang pagbalik at usang paminahon kining mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Puffy
30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bantay Balita. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. World News. Bantay Balita. Karon sa detalye sa ato mga balita sa gawas sa nasod. 29,000 ang apektado sa ashfall human nag-alboroto ang bulkang Fuego dito sa Guatemala. Wabot sa 29,000 ka mga individual ang naapektuhan sa ashfall human sa pag-alboroto sa bulkang Fuego, usa kini kaaktibong bulkan sa Guatemala. Tungod sa peligro, kapin sa 1,700 ka mga residente nga nagpuyo dool sa bulkan ang gipabakwit isip lakang sa kaluwasan. Nagsugod ang kusog nga aktibidad sa bulkan. Niadtong Lunes diin kini nagbuga og kusog nga aso, abo og mga tipik sa lava. Tagal kini og 50 ka oras kapin sa duha ka adlaw. Suma sa Guatemalan Emergency Service, nakabalik na sa ilang mga panimalay ang mga gipabakwit karong gagahapon human muubos ang hulga sa bulkan. Sa pagkakaron, wala na naitalang namatay tungod sa maong pag-alboroto. Klaro usab nga way Pilipinong naapektahan sa maong kalamidad. Bantay Balita. Maayong buntag, Iman Cruz, good morning. Shout out, watching from Infanta, Quezon. Maayong buntag pod, Sir Alex Godines, ikan sa Bindoy, Negros Oriental. James Davis, good morning. Kuya Jesse Lawrence Tiongco, good morning. Nagtanaw sa ato ang live nga broadcast sa ato ang Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Padayon ta sa dugang tudling sa ato ang mga balita sa gawas sa nasod. Ipahibaw sa mga opisyal sa customs ang administrasyon ni US President Donald Trump ibalik sa kapin sa usa ka gatos ka bilyon nga dolyar na kantidad sa mga taripa sukad nga midesisyon ang Supreme Court sa nasod batok sa paggamit niini sa mga gahom sa emergency aron mapahamtangan og mga buhis ang daghan nga mga kumpanya. Ang administrasyon ni Trump nakakolekta og 166 bilyones dolyares gikan sa mga importer sa US sa wa pa gibasura sa US Supreme Court. Ang dakong bahin sa taripas presidente pinaagi sa desisyon nga 6-3 niadtong buwan sa Pebrero sa usa ka dokumento nga gisumiti sa korte kagahapon. Gibutyag sa US Custom and Border Protection nga nibalik na niini ang kapin sa 3 ka kwarter sa 128 bilyones dolyares nga kita gikan sa taripa nga gikahin isi posible nga sertipikadong mga refund kon mga kantidad nga ibalik. Bantay Balita. Baliktas mga balita dinis Pilipinas dito sa Dakbayan sa Iloilo. Alang sa ato ang health alert. Bantay Balita ngayon. Health News. Ngayong buntag, Sir Joel Erasmo, watching from Mandawi City.
Padayon ang pagsakas mga kaso sa dengue sa probinsyas Iloilo. Human makatala ang Iloilo Provincial Health Office og 196 nga bag-ong kaso sud lamang sa usa ka semana gikan sa Hulyo 26 hangtod Agosto 1. Base sa datos sa PHO, ang mga lungsod nga adunay pinakataas nga natala nga kaso mao ang Istansya. Adunay 22 ka kaso. Gipahibalo usab ni Dr. Quinyon nga ang probinsya nakabot na sa alert threshold alang sa dengue sukad pa sa Morbidity Week 29. Matod sa PHO, importante nga mapugngan ang padayon nga pagsakas mga kaso aron dili kini moabot sa epidemic threshold. Bantay Balita. Atong oras alas 7:45. Dawat tag-report gikan sa to ang kauban sa gawas. Cebu Provincial Hospital Danao mo'y muhos sa una sa sunod-sunod nga surgical ug medical dental mission nga mahitabo sa provincial government sa tibuok probinsya. Detalye sa maong balita ipadangat pinaaging Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Okay, daghang salamat Kabantay Ramer og good morning. Ang Cebu Provincial Hospital Danao mo'y muhus sa una sa sunod-sunod nga surgical, medical ug dental missions nga mahitabo sa Cebu Provincial Government sa tibok probinsya karong buwan sa Agosto. Agi pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa Sugbo. Ang tibok bulan nga kampanya sa pagatiman sa panglawas magsugod karong hinapos sa simana sa usa ka surgical mission sa Danao Provincial Hospital sa pakigtambayayong sa Chongwa Hospital. Sa Agosto 8 o ugmang adlaw, ang hospital magamit og libre nga outpatient medical consultations, diagnostic services, eye care ug dental services sa mga residente. Ang mga pasyente mahimong magamit sa ilahang kaugalingon sa mga konsultasyon alang sa mga kumun nga sakit, ingon man sa libreng x-ray, electrocardiogram kun ECG, random blood sugar, uric acid o cholesterol test. Libre usab ang eksaminasyon sa mata ug reading eyeglasses alang sa mga pasyente nga nagedad 40 anyos pataas. Ang misyon mutanyag usab og libre nga pagpangibot sa ngipon alang sa 100 ngadto sa 150 ka mga tawo sa first come first serve basis. Ang mga healthcare team mobisita usab sa mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology kun PGMP Danao aron mahatagan og libreng legal nga konsultasyon sa pagpangibot og ngipon. Mga antipara sa pagbasa sa mga tao nga gihikawan sa ilang kagawasan. Ang mga opisyal sa probinsya nga susamang medical, dental o surgical mission ang ipahikayon usab sa ubang pahin sa Sugbo. Sa umabot nga mga simana, diin ang mga kalihukan sa pagatiman sa panglawas mulugway sa usa ka buwan. Tipik sa kasaulugan usab sa anibersaryo sa probinsya. Si Dr. kung si Capital Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan nagpasalamat sa tanang mga healthcare workers, partners ug teams nga naghatag silang oras ug trabaho para sa tanang mga pasyente sa tanang mga Subuanon. Alang sa balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:48 na sa kabuntagon. Shout out Ma'am Rosilita Duming. Good morning, Ma'am. Klase sa probinsyas Negros Oriental gisuspenso tungod sa nagkasaka nga kaso sa piskat.
Ni pagawas og Executive Order number 50 si Governor Manuel Sagarbarria sa probinsya Negros Oriental nga nagmando pagsuspensos classes tanang public o private school karong adlaw. Kini aron ma-disinfect ang tanang mga classroom tungod kay nisaka ang mga kasos mga estudyante nga gipang piskat gikan sa nagkadayang tunghaan sa nasoing probinsya. Tinguho usab sa maong special executive order kahatagan og kahigayunan nga makapahuway og maayo ang kadtong mga naapektuhan. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, special news. Hinay-hinay nga nisaka ang unemployment rate sa Pilipinas ngadto sa 4.9% niadtong buwan sa Hunyo, sumapas Philippine Statistics Authority kon PSA. Katumbas kini sa gibanabanang 2.59 ka mga milyong Pilipino gaway trabaho niadtong maong buwan. Mas taas kini kumparar sa 4.8% o 2.50 milyones ka mga way trabaho ni adtong Mayo tuig 2026 o 3.7 o 1.95 milyon ka mga trabahante way trabaho ni adtong buwan sa Hunyo. Kanang og kadaghan ang way trabaho. Ang unemployment rate nagtumong sa porsyento sa labor force nga aktibong nangita og trabaho apan wala pa makakita pinaagi sa panahon sa survey. Ikan 3.7, nisakag 4.8, nisakag 4.9, 1.9 milyon, pagkamayo 2.5 milyon, nisaka atos 2.59 million. Arita sa to ang balita sa paugnat sa kusog. Lapu-Lapu Arnis di Abanico nakahakot og 50 ka medalyas World Championship. Nakahakot og 50 ka medalya ang Lapu-Lapu Arnis di Abanico atol sa 18th World Eskrima Kali Arnis Federation kon WICAF World Championship nga gipahigayon dito sa New Delhi sa India. Ang mga opunganong arnisador nakalangkat og 36 ka gold, 8 ka silver ug 6 ka bronze medals gikan sa nagkadaiyang kategorya. Gikan sa unang adlaw hangtod sa wahing adlaw sa kompetisyon, padayon ang paghakot og medalya sa mga atleta, hinungdan nga ubay-ubay ang ilang nadala pauli balik dinhi sa nasud. Congratulations, Lapu-Lapu Arnis di Abanico team. Alas 7:52 sa Kabuntagon. Arita sa Balitang Artista. Atong dawaton ang reports, mga latest updates sa showbiz news. Ipadangat pinagis ato ang kauban Kabantay Grace Bakero. Mariel Rodriguez nangusog sa Patat Senator Robin Padilla movement. Gikampanya karon ni Mariel Rodriguez Padilla ang usa ka movement nga nagtinguha nga mahatagan og proteksyon ang bana niya nga si Senator Robin Padilla. Among kausa kay kitawag og Protect Senator Robin Padilla movement. Kahinumduman, nakadawat og mga pagsaway sa Senator Robin sa nagpadayon nga impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Sa laing bahin, sulti ni Jake Cuenca nga positibo ang epekto sa iyang relasyon kang Rabia Mateo, dili lamang sa iyang personal nga kinabuhi, kundi apilusab sa iyang karera isip aktor. Miangkon si Jake nga mas ganato siya sa pagtrabaho tungod kay samtang nagsunod-sunod
ng iyang mga proyekto, malipayon na sab ang iyang love life. O para sa mga fans sa Silent Sanctuary, ang OPM Band nga Silent Sanctuary kay kikatagdang mulugwa sa Mandawi City alang sa usa sa mga kalihukan nga kabahin sa selebrasyon sa 57th Charter Anniversary sa syudad. Mudalit kini sila mga live performance karong Agosto 30, 2026 sa Mandawi City Hall grounds. Pipila sa mga sikat nga awit sa Silent Sanctuary kay tumingin sa aking mata, kundi man rebound, ikaw lamang o pasensya ka na. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At angi ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Maayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghang salamat kabantay Grace Baquero sa imong report. Para magnaakas mabugnaw ang dapit. Parte manglaw mas tingog. Ang report sa showbiz. Mga update sa showbiz ni Grace Baquero. May hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita. Dinhis atong tulumanon Bantay Balita. Ang atong mga balita hinikay gikan sa ato ang lawak balitaanan sa Bantay Radio Newsroom. Pinagi sa ato ang kauban kabantay Fred Letihio. Si kabantay Fred Letihio mo ay nagtukaw paghimo sa ato ang mga balita karong adlaw. Ang atong mga balita gidalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lacto Puffy. Halos na mga butika diya sa inyong dool, doon na mga Lacto Puffy. Wa man gani pwede sa ninyong paliton ang tanang produktos Lacto Puffy og sa Asil Laboratories Incorporated. Naa ang link sa ato ang comment section. Pwede sa mo maka-order online. Sangan sa kanitibuk ang puwersas Bantay Radio Cebu. Atong pasalamatan, atong mga kauban dahil ng mga reporters, may padangat sa ilang mga report karong buntaga. Kabantay Fiel Ascendiente, Ray Pasaporte, Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete, Kabantay Grace Baquero. Ato sab nga pasalamatan ang ato ang partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. 95.3 One Heart Radio DYAJ. Good morning, Diay. Ma'am Romela Sumatra. Tanaw sa to ang program. Ato pasalamatan ang kinatibuk ang management sa Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa to ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Atong kauban diri sa to ang Masters Control Kinon Siniza. At ang imusunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsal lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong buntag kanatong tanan ug happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.